Pan. Etong sagutan ni Sal Panelo at Noli Di Castro, dahil nga ba sa inggit mga kababayan? Kung matatandaan, marahil ang iba sa inyo ay napanood nyo na ito. Dahil itong si Panelo ay sinabihan po na pinaka-inutil na Vice President itong si Noli Di Castro, mga ka-GP natin. Bakit niya kaya nasabi yon? Ang pinagugatan po ng kanilang hidwaan or alitan ay tungkol po, mga kababayan, sa pinagtatalunan na pag-sign ng waiver. Dito sa aking analysis na ibibigay sa inyo, halos kaparehas po ito ng mga abogado. Uy, nag-aabogado si GP. Hindi, mga kababayan, parehas lang po talaga kami. Kasi sabi ko nga sa inyo, 3 araw ako nawala. Ito mga ito, naihanda ko na noon pa. Nung mga panahon na yon. Kaya lang, hindi yun natuloy dahil may sakit ako. Yung sakit ng aking lalamunan. Pero pakinggan po natin yung mga pahayag nitong si Panelo at ang kanilang pagtatalo ni Noli Di Castro. Oy, Noli, you don't know what you're talking about. In the first place, he has already signed a waiver. Wait. Mga kababayan, hold on a second. Pakita natin sa inyo. Ayan. Oy, Noli, you don't know what you're talking about. In the first place, he has already signed a waiver. Kung ikaw palibasa mo, may edad ka na eh. Hindi mo wait lang. May dumagdag pa. Oy, naka-record kayo ha. Noy Doroelo. Tama ba, sir? Noy Doroelo. Oh, 1,000 din daw sa kanya. So, mayroon. So, tatlo na kami. Si Sir Nelson O, ako, at si Sir Noy. May 1,000, tago 1,000 kami. 1,2 kay Sir Nelson O. Okay, tuloy natin. Oy, Noli, you don't know what you're talking about. In the first place, he has already signed a waiver. Kung ikaw palibasa mo, may edad ka na eh. Hindi mo May buwelta si Attorney Salvador Panelo sa pahayag ni Noli De Castro sa hindi pagpirma ng waiver ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maipakita ang kanyang bank account. Narito ang pahayag ni Panelo. Bakit uminit ang kanyang ulo? Dahil ba doon sa waiver? Sayang naman yung microphone. So, hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang kanyang sinabi na pipirma siya ng waiver? Ano po ang sabi niyo sa comment ni Noli Di Castro? O ano naman comment nitong pinaka-inutil na naging vice presidente ng bansa? Oy, grabe siya oh. Mga kababayan, below the belt ha. So magsalita. Di ba tayo, bilang isang abogado, dapat hindi ganyan magsalita. Meron yan silang code of ethics na sinusunod eh. Di ba? Bilang abogado, hindi dapat ganyan ang kanilang pananalita. Sa totoo lang. Di ba? Andun yan sa canon eh. Sa kanilang code of ethics na sinusunod. Tinoy si Panelo, ano? Parang astang hindi abogado eh. Oh. Hindi pinanindigan ni Pangulong Duterte ang pag-sign sa waiver. Sayang naman daw yung microphone na ibabato. Sira ka pala eh. Oy, Noli, you don't know what you're talking about. In the first place, he has already signed a waiver. Kung ikaw palibasa mo, may edad ka na eh. Hindi mo na naalala yung 2016 nung nang-abogado ako sa kanya. May dala na nga akong waiver eh. Hanggang ngayon, valid pa yung waiver na yun. Hanggat hindi niya tinatanggi. Okay, mga ka-GP Natics. Di ba sabi, eto ha, parang tanga lang itong si Panelo sa pagpapaliwanag. Sa totoo lang, pilit po itong nililinis yung gusot, yung pagka-meltdown na ginawa ni Digong, na talaga naman hinubaran po ng maskara ni dating Senador Antonio Trillanes Deport. Bakit, mga ka-GP Natics? Di ba sabi ni Senator Trillanes, or Mayor Trillanes, o whatever you call him, di ba? Sabi ng iba dyan, tirililing. So sinasabi niya, etong si Digong, bluff niya lang yan. Yung sinasabi niya ng pirmahan, ipirmahan yung waiver, sinabi niya na yan dati. Ngayon mga kababayan, sabi ni Panelo, hindi mo alam yung sinasabi mo. Inutil ka, sabi niya kay Di Castro. Diba? Yun ang sinabi niya. Inutil ka, palibasa matanda ka na. Ad hominem. Mga kababayan. Ngayon, pakikinggan natin. Sabi niya, meron na, hindi mo alam yung sinasabi mo, palibasa matanda ka na. Hindi mo alam, meron na ngang waiver eh. Nadala-dala ko. Sabi niya ganon. Na yan ay valid pa rin hanggat hindi niya tinatanggi. Una, Panelo, etong tandaan mo, abogado ka. Pero ngayon ko lang nalaman, sorry to say this word,
sorry po sa gagamitin kong salita, pero mga kababayan, pag DDS talaga, no? Ito napapansin ko talaga. Lahat ng mga DDS, mapaabogado man yan, or sabihin natin na private individual na kakilala natin matatalino. Pero pag kumampi sa mga Duterte, nagiging bobo. Bakit? Bakit nagiging bobo? Sabi ni Duterte, mga kababayan, sa kanyang pahayag, I will sign the waiver tomorrow. Diba? So that is future. Hindi nga niya nabanggit na, no worries, I have already a waiver that brought by my lawyer, Sal Panelo. Wala siyang sinabing ganon. He did not mention your name that you brought or that you bring a waiver na matagal lang pinirmahan ni Digong. Or mga kababayan, di ba abogado ka naman? Although bawal kayong magsalita, but of course, pwede mo naman kuhanin yung tawag dito, pwede mo naman kunin yung attention ng chairman at sabihin, Mr. Chair, I already have the waiver with me that already signed by our president that is valid up until now unless he deny it. Diba, mga kababayan? Wala naman po kayong sinabing ganun eh. Sal Panelo, sinabi niya that I will sign a waiver by tomorrow. So maliwanag, that is a future. Hindi yan yung dinadala mo. We're not talking about the waiver that you brought. Diba? Or the waiver na dala-dala mo or nasa iyong pangangalaga. Wala tayong pinag-uusapang ganon. Kasi naman lang sabihin mo sana kay Digong, Mr. President, hindi mo na kailangan pumirma ng waiver because we already have the waiver with me that you already signed way back then. At ito ay valid. Diba? Hanggat hindi mo i-deny, valid ito. So wala siyang sinabing ganun, mga ka-GPnatic. So itong si Panelo, halatang nagpapakabobo. At itong manglait, akala mo, napakatalino. Diba? Napakasinungaling ang putya. Hindi niya na ata naiintindihan ngayon bilang isang abogado, parang si Digong lang, hindi niya na naiintindihan ang salitang I will sign. Yung will is a future tense. Diba? Future tense yun. So, ibig sabihin, pipirma siya. Hindi niya binanggit yung waiver na bit mo. Oh. Kasi kayo, nangangatal na kayo sa pagpapaliwanag, sa pagtatanggol sa amo nyo. Oh. Oh. Binalidate niya na nga eh. Oh. Pangalawa, kahit may waiver, kung joint account, kailangan yung kabiyak niya o si VP Sara kung ka-joint account niya o sino bang ka-joint account niya, may waiver din. Yan ang problema. Pag hindi mo linya, Noli, tumahimik ka. Ayun. Mga kababayan, kapag hindi mo raw linya, manahimik ka. Hindi natin kailangan manahimik. Hindi porket hindi mo linya, hindi ka na pwedeng mag-side comments. Tandaan po natin. Unang-una, saan ba tayo nakatira? Sa Pilipinas, we are on a democratic country. Diba yan nga yung lagi niyong sinasabi eh. Nandito tayo sa malayang bansa, nakatira. So we can say all the statement that we want as long as ito ay hindi po natin sinasaklawan o hindi po natin binabiolate ang libel law. Diba? Parang tanga naman si Panelo. Aliwa-liwanag ng sinasabi as a broadcaster, mga kababayan, he can make and he can made his own opinion. Of course, syempre, alang parang vlogger lang din.
Nagsasalita, may sariling opinion. Lahat tayo ay may freedom of speech. Oh. Medyo yun eh. Natural sa natural, base sa kanyang narinig. Eh malay niya ba na mayroong waiver? Bakit ikaw, Panelo? Ito ang tanong ko sa'yo, bakit ikaw? Hindi ka man lang nagkaroon ng time to explain yourself or hindi ka man lang nagkaroon ng momentum para i-call out yung chairman para sabihin that you already have a waiver that already been signed by the former president. At ito ang problema, mga kababayan. Kasi may video nung 2016. Ngayon, may pirma, special power of attorney. Yan ata yung sinasabi ni Trillanes na meron na daw na para makita, BPI yun BPI account. Ngayon, may special power of attorney na daw. Titingnan na, bubusisiin. Kaya lang, sabi nila, bigyan daw sila ng 7 days grace period para pag-aralan yung mga bagay-bagay. Tumanggi. Mga kababayan, ibig sabihin umurong ang mga bayag. Diba? Tapos hanggang ngayon, waiver pa rin yung hawak ni Panelo. So kung alam mo naman pala na joint account ito, diba? Joint account ito. O tama ka. Kailangan pumirma rin yung partner pag joint account. Pero mga kababayan, diba? Ang problema kasi, hindi, sabihin natin yung kay Sara, di ba? Yun pinag-uusapan natin. Joint account nila. Hindi naman doon sa asawa joint account ni Sara. Pero, regardless, mga kababayan, kailangan pa rin ang pirma ni Sara. Now, umamin na si Sara doon sa kanyang sariling press conference Or sabihin natin doon sa kanyang ambush interview na meron daw talaga na mga bank account na hindi daw nila kilala. Kuno. Pero wala silang ginawa. Nag-file lang sila pero walang ginawa. 2024 na ngayon, pero wala pa rin nangyari. Diba? Si Panelo, mga kababayan, if indeed they signed the waiver, mga kababayan, para ito po ay maimbestigahan, bakit ngayon sila lang ang pumirma? Bakit hindi nila pinapirmahan ang si BP Sara nor si Hanelet? Diba? So alam nila sa sarili nila that the special power of attorney or the waiver must not stand. Diba? Alam nila yun sa sarili nila na, sige, ano lang, kunwari, presidente, pirmahan mo lang ito para sabihin lang natin sa kanila na tayo ay matapang, tayo ay walang itinatago. Diba? Pero wag mong papapirmahan si BP Sara, wag mong papapirmahan si Hanelet, ha? Ganoon ang nangyayari dyan, mga ka-GP Natics. Kaya nga nung kino-call out nitong si Sentry, etong si Digong, aba, asar na asar, pikon na pikon. Diba? Jerry Kabak, good evening, Padak Ngalakay. Yes, sir. Magkaibigan tayo, pero kuminsan nakakapundi ka Hindi lang kuminsan, kadalasan. Gumaya lang nga, alam mo, alam mo yung pananamit niya? Wala mo kung kanino gumaya yan. Teka lang. Dito may pagtatalo kasi. Sorry wait lang natin yung ano. Sorry, salamat Brinotat mo to, Bibi. Or account nga, sabi ni Trillanes, kaya pwede kahit isa lang ang mag-sign. Dito medyo hindi natin hindi kasi natin, minsan kasi nagkakamali din sila sa mga sinasabi nila dyan. So hindi natin sigurado kung ito ay or account. 'Di ba? Meron kasi ako nabasa niyan na panuntunan na kapag kayo ay joint account, mga kababayan, may policy sila. Hindi nakalimutan ko na nga lang merong isa doon na kailangan kayo parehas pipirma pagbubuksan. At kailangan may permission ng bawat party. 'Di ba? Yung dalawa kayo. Meron naman isa na kahit isa lang ang pumirma, okay na 'yon. 'Di ba? Hindi yun ata yung sinasabi ni Bibi na or account, mga ka-GP Natics. Hindi ko masyadong hindi ko masyadong nakuha. I mean, hindi ko masyadong pinag-aralan, pero merong ganong situation.
Kayo na lang pong bahalang tumingin, mga ka-GP Natics, pagdating sa bagay na yan. Pwede ba na si Duterte lang ang pumirma o kailangan pa talaga ng kanyang partner sa joint account? Kasi meron sinasabi din ng bangko na pwedeng isa lang. Yung isa doon sa principal ng account ay okay na yon, pwede na yon. Pero kung titingnan natin, mukhang hindi, kailangan talaga ng dalawa. Kasi kung pumirma na si Digong dati, di dapat nabuksan na yan without the permission of BP Sara or Nor Hanilet. Dahil hindi nga nabuksan, so ibig sabihin kailangan talaga dalawa sila. Pero hindi po yun nag-materialize, hindi po yun nag-prosper. Therefore, mga kababayan, bluff lang din yung ginawa nila na pagpirma ni Digong. Bakit? Pumirma si Digong, pero hindi pumirma yung kapartner. Ano, magpo-prosper ba yun? Hindi. Oh. Ayan, sabi ni Papa Cho, depende sa joint account kung and or. Pag end, Papa Cho, ano pinagkaiba ng and or? Pag end, yan ba yung kailangan dalawa? Pag or, kailangan isa lang? Ben Maranan, and or, any kando. Pag and or, pwede isa lang. Nako, medyo matinding talakayan to. Sorry, hindi ko talaga alam yan, mga ka-GP Natics. Pero may policy po na ganyan. Double check natin mamaya, no? Pag joint account kasi, need pumirma. Pag and or, pwede isa lang. Joint account daw pinag-uusapan eh. So, dito na lang natin pagbasihan. Mga kababayan, yung sinasabi ko nga po sa inyo kanina, ito maliwanag. Bakit hindi nag-prosper? Kung pimirma na si Digong noon pa 2016 na ayon kay Panelo ay may waiver na, bakit hindi nag-prosper? So, ibig sabihin, kailangan talaga ng pirma nung partner niya. Either si BP Sara nor si Hanilet. So, yun ay joint account, maliwanag. Kumbaga, nagtapang-tapangan lang kunwari si Digong. Oh yes, pipirmahan ko yan. Wala naman akong tinatago. Ang problema, yung partner ko, yung misis ko, or yung anak ko. Diba? So yun yung maliwanag. Walang nag-prosper. Walang nag-materialize. Mga kababayan, ibig sabihin, pabalat bunga lang yung pagpirma ni Digong dahil alam naman niya sa sarili niya, or baka siya pa nga nagsabi, huwag kang pipirma, huwag kang papayag. Kunwari, hindi ka papayag. Yes, GP, pag and, both need mag-sign. Yung sinabi ko kanina, pag or, pwede kahit isa lang. Palagay ko, ano yan? End. Mga kababayan, end yan. Okay. Alright, salamat po sa inyo. Natuto ako sa inyo. Pag or, isa lang. Pag end, dalawa. Palagay ko end yung joint account nila. Kasi, hindi wala pong nangyari. Diba? Hanggang ngayon. So ngayon, itong si Panelo, pahiyang-pahiya dito. Sabi ng iba, napahiya daw si Noli de Castro. Pero ang totoo, kung matalino ka at nag-iisip ka, si Panelo ang napahiya dito. Kasi iniiba niya po yung kwento. Kasi ayon kay de Castro, ayon sa ating lahat, ang pinakikinggan natin dito is the statement that has been, mga kababayan, told by the former president that he will sign a waiver. Sabi nga niya, by tomorrow. Diba? By tomorrow. Yan ang sinabi niya. Hindi naman niya sinabi, no worries, I already have the waiver that brought by my lawyer, Sal Panelo. Wala siyang sinabing ganon. And it also indeed, mga kababayan, wala pong ginawa si Panelo. Hindi niya nga sinabi na, huwag kayong mag-alala, meron na kaming waiver dito at willing kami na ibigay ito para mabuksan ninyo. Walang ganon eh. Diba? Kahit man lang magpabalat bunga, meron na kaming waiver dito. Ibibigay namin sa inyo. Kaya lang, kailangan pa namin ng pirma nitong si BP Sara nor si Hanilet. Paliwanag dito na ginagago tayo ng butiki na to. Diba? Sa totoo lang, mga ka-GP Natics, nagkita kami nito sa Batangas, way back election day, nung merong meeting de avance doon.
Diba? Eh, syempre kami nag-cover doon. Tapos nakita namin siya. Nakasabay nga sana namin siya papuntang Catanduanes. Etong si Panelo. Akala ko totoong tao. Butiki pa lang, hayop. Diba? Sabi ni Marisa Imperio, GP DDS kasi si Panelo, huwag ka na magtaka. Yun nga po eh. Sabi ko, pag DDS ka, requirement, maging tanga. Requirement, maging bobo. Oh. Yan yun. Kaya sa mga nagsasabi ng mga DDS dyan, nakakatawa kayo. Hindi po si De Castro ang napahiya dito. Si Panelo ang pilit na bumubuhay at pilit nagtutwist ng kwento. Wala pong waiver na pinirmahan si Digong. Kung meron man, di sana nilabas mo yan. Diba? Dapat pinagmalaki mo pa yan. De, meron na kaming waiver. Ito, pinirmahan niya na 2016. Oh. Oy, Panelo, bayad ka daw. Sabi ni Hans Bisdak. Yung mga panauhing pantanga dito, hindi nyo ako maiinis. Ayan, mga didilis na panauhing pantanga. Diba? Una ka na, Hans Bisdak. Kawawa ka naman. Oy, sinungaling. Alam mo, sabi nila, kapag nagparatang ka sa isang tao, wala kang ebidensya, yan ay paninirang puri lang. Diba? Oh. Sino kaya mukhang sabog? Diba kayo nga mukhang sabog eh. Gumagawa-gawa kayo ng kwento. Tingnan mo si Panelo, mukhang sabog. Iyakin. Ngayon, tingnan ko kung makakuta ka pa. Ayan, tingnan ko kung makakuta ka pa. Wait lang, easy. Teka lang. Ayun o ngayon. Iyak. Wala, bastos kasi. Puro hayop. Mamatay ka na. Imbis na makakakuta ka, wala ka tuloy makukuha. Walang 1.5 per click. Kawawa ka naman. Diba? Okay, mga kababayan.